minamahal, handa na natin ang ating mga sarili para sa panambahan sa Panginoon. Manalangin tayo ng tahimik. Ang ating call to worship ay nasa Proverbs 9 verses 5 hanggang 6. Hali kayo, kumain kayo ng aking tinapay, at uminom kayo ng alak na aking hinaluan. Iwan ninyo ang kawalang buwang, at kayo mabuhay, at kayo lumakad na may pangunawa. Mga minamahal sa ating Panginoon Kristo, ang ating saklolo ay nasa pangalan ni Jehovah na siyang may lalang ng langit at ng lupa. Ang biyaya, kahabagan at kapayapaan ng Diyos Ama at ni Kristo Jesus nating Panginoon, kasama ng pagkilos ng Espiritu Santo ay sumainyo namang lahat. Amen. Praise God, all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Psalter 228. Psalter 228, True Blessedness. Ito ay versification ng Psalm 84. Ito ang sabi sa stanza 2, In thy blessed courts to worship, my God, a single day is better than 1,000, while far from thee I stray. Though in a lowly station, the service of my Lord I will choose above all pleasures that sinful ways afford. Awitin natin ang lahat ng stanza 228. Supplication hear, Almighty and all faithful, our Father
Savior's God-given, our shield and great defender. No longer I thy praise, but look upon thy servant, anointed by thy grace. In guidance courts to worship my God a single day. His banner not a thousand, but far from thee I stray. Though in a lowly station, the service of my Lord, I choose above all pleasures that sinful ways afford. 'Cause my shield forever is God the Lord Most High. To those who walk uprightly, no good will He deny. His saints His grace receiving shall soon His glory see. O Lord of hosts, most blessed are they that trust in Thee. Ngayon naman ating bigkasin ang ating Catholic Undoubted Christian Faith sa pamagitan ng Apostles' Creed. Nagmumula sa ating mga puso at mayroong pagkaunawa o kaunawaan. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only begotten Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit. I believe in the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Psalter 263, 263. The Glad Tidings. Ito ay versification ng Psalm 98. Ang awitin natin ay yung stanzas 1 and 2. Stanzas 1 and 2, Psalter 263. For His love is strong. He has brought salvation. He has made it known. And before the nations is His justice shown. He remembers mercy, faithful to His own, and our God's salvation all the earth has known. Joyful all ye people, sing before the Lord. Shout and sing His praises,
sa September 17 ay ang Lord's Supper po ng Laguna. Kaya sa September 17 po ay wala ako dito sa Bulacan, kundi naroon sa Laguna para pangasiwaan kasama ng isang elder ang banal na hapunan para doon sa fellowship sa Laguna. At mga kapatid, ang ating benevolence fund balance ay napakaliit na po. Kaya inihikayat ng council ang mga kapatid dito sa Laguna, dito sa Bulacan at maging sa Laguna, na maging masigasig po kayo sa pagbibigay at paglalaan ng inyong salapi para sa ating mga kapatid na naghihirap, at kung paano kayo nagiging masigasig sa pagsuporta sa pangangaral ng Ebanghelyo sa pamagitan ng General Fund, ay maging masigasig din kayo sa pagbibigay para sa ating Benevolence Fund. Sapagkat hindi kalooban ng Panginoon ng ating mga kapatid na tunay na nangangailangan ay napapabayaan ng Iglesia. Kaya mga kapatid, hinihikayat namin kayo na maging masigasig at maging tapat sa inyong pagbibigay para sa ating Benevolence Fund. Manalangin tayo. Mahabagin naming Ama na nasa langit, Ikaw na kataas-taasan at nasa lahat ng dako, na kahit sa kaibuturan ng aming puso ay naroon ka. Kahit sa puso ng impyerno ay naroon ka, O Diyos. At ikaw ay laging kasama namin bilang aming covenant-keeping God. At ikaw ay naroon din sa impyerno upang magpataw ng kahatulan sa lahat ng marurumi at masasama. O Diyos naming matuwid at banal, sa iyong trono ng biyaya kami ay naninikluhod ngayong umagang ito. Habang kami, O Diyos, ay naghahanda para sa Lord's Supper sa darating linggo, dalangin namin, Panginoon, na maging sapat ang pangangaral ng Ebanghelyo upang bago man lamang kaming umuwi ay magkaroon kami ng salita na aming magagamit habang kami ay nagsisiyasat ng aming mga sarili. Alam namin, Panginoon, na kapag siniyasat namin ng aming mga sarili, ang makikita namin ay karumihan at kasamaan. Kinikilala namin, Panginoon, na nung nagbigay ka ng paanyaya at utos sa inyo pong mga hinirang na kumain ng tinapay at uminom ng alak na ikaw ang nagtimpla, ay alam namin, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat sa utos na ito. Ngunit dahil ito ay isang utos ng dakilang hari at tinutupad mo po ang inyo pong anumang pinag-uutos sa makatuwid, nung narinig namin ang pagtawag ng Ebanghelyo upang kumain ng katawan ng Panginoon at uminom ng kanyang dugo, ay binigyan mo kami ng pananampalataya. Tiniyak mo sa aming mga puso na ang katawan at dugo ng Panginoon Jesucristo ay para nga sa amin at sa aming mga pagsisiyasat ng aming sarili, bagamat nakikita namin ang aming karumihan, ay hindi dito natatapos sapagkat binigyan mo kami ng pag-asa ng lahat naming karumihan ay nilinis na sa pamagitan ng pagbubuhos ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Aming Diyos na banal, mahabag ka sa amin at patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala at aming dinadalangin, lalo tigit ang pangangaral ng Ebanghelyo, na ito ay maging mabisa para sa amin. Ito ay maging mabisa para sa inyo pong mga hinirang na narito. Ito ay maging mabisa rin upang sawayin kami sa aming mga pagkakasala at huwag kaming maghimagsik laban sa iyo kapag naririnig namin ang inyo pong admonition
at pagpapaalala sa amin ng mga dapat naming gawin bilang pagpapasalamat sa iyo at bilang mga mamamayan ng langit. At dalangin din namin, Panginoon, na sa iglesyang ito, ikaw nawa ang maisentro at ikaw ang siyang maitanghal sa aming kalagitnaan. Nakita namin, Panginoon, ang bawat naming mga gawain ay sarili mong gawa at kahabagan mo lamang kung bakit kami nananatili sa lugar na ito. Hindi ito dahil sa mga office bearer na inyo po itinalaga sa amin, sapagkat ang iglesia ay hindi sa kanila, kundi kay Kristo. Nananatili ang iglesia sa lugar na ito habang ikaw ay may tinatawag na mga hinirang upang ipagsama kami sa isa't isa sa pamagitan ng katotohanan. Mananatili ang iglesyang ito habang ang Panginoong Kristo ay narito kung saan naroon ang tapat na pangangaral ng Ebanghelyo at dalisay na pangasiwa ng mga sakramento at tapat na pagpapatupad ng Kristiyanong disiplina. Alam namin, Panginoon, na ang mga markang ito ay ibinigay mo sa amin bilang pamantayan upang dumalo kami sa isang iglesia kung nasaan naroon ang katotohanan. Sapagkat ang mga markang ito ay isang indikasyon na naroon nga, tiyak na naroon nga ang Panginoong Kristo. Sapagkat ang mga tandang ito na pinagkaloob mo sa amin ay mga indikasyon na hindi mo iniwan ang inyong pong iglesia. Ngunit sa oras na mawala na ang dalisay na tapat na pangaral ng Ebanghelyo, ang lahat ng bagay ay guguho na sa isang iglesia, sapagkat maging ang sakramento at mga disiplina ay hindi lamang nakaugnay sa pangangaral, kundi ito ay nakadepende sa pangangaral. Lahat ng pangangasiwa, lahat ng pamamahagi ng inyong pong kahabagan at lahat ng pangangaral ay nakadepende sa inyong pong salita. At dalangin namin, Panginoon, na dumating nawa ang inyong pong kalooban sa amin at bigyan niyo po kami ng pusong mapagpakumbaba na sa oras na dumating ang inyong pong kalooban sa amin ay hindi kami manlaban, kundi kami ay magpakumbaba sa iyo. At tingnan namin ang inyong pong salita ay isang parang ulot na matamis sa aming mga bibig at isang ilawan sa aming lakbayin, na sapagkat ang inyong pong salita ay dito lamang po kami nakadepende at imposibleng makilala ka namin malibang ipagkaloob mo sa amin ang inyong pong salita. At ikaw ang nagpaunawa sa amin, Panginoon, ang pagkakilala sa iyo ay ang buhay na walang hanggan, sapagkat ang pagkakilala sa iyo ay ang pagkakaugnay kay Kristo. Sa pamagitan ng katotohanan ay nananatiling si Kristo at ang kanyang iglesia ay magkaugnay. Ama namin Diyos, kagaya ng pag-iingat mo sa amin sa first service, ingatan niyo nawa po kami sa aming second service ngayon. Kalugdan niyo ang aming pastor, ang aming elder at ang aming deacon, at ang mga mananampalataya na narito na nagsasama-sama bilang isang iglesia. At dinadalangin din namin, O Diyos, na habang pinapanood ng fellowship sa Laguna ang pre-recorded sermon na aming inihanda para sa kanila, langin namin na bigyan sila ng katapatan at kasiglahan para sa kanilang gawain sa araw na ito. At gayon din, O Diyos, sa susunod na linggo ay handa nyo rin sila para sa kanilang Lord's Supper sa September 17. At gayon din, O Diyos, ihanda mo rin kami para sa susunod na linggo para naman sa aming Lord's Supper. Bigyan niyo po ng pagsisisi ang aming mga kapatid na nagkakasala upang sila ay maibalik sa pakikibahagi sa banal na sakramento ng banal na hapunan ng Panginoon. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay dinadalangin namin hindi bilang pag-uutos, kundi bilang pagpapakumbaba sa iyong kalooban, at pinapanalangin namin ito ng may may katiyakan at tumpak na ebanghelyo na aming sinasaligan. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.
Psalter 266, the holiness of God. Psalter 266. Ito ang sabi sa stanza 2 in connection sa Heidelberg Catechism, Lord's Day 21, patungkol sa kapatawaran ng mga kasalanan. Merciful as mighty, He delights in justice, for He reigns in righteousness and rules in equity. Worship and exalt Him, bowing down before Him. Perfect in power and holiness is He. Awitin natin ang lahat ng stanza at Psalter 266, versification ng Psalm 99. Praise Him with fear, for holy is the Lord. Merciful as mighty, He delights in justice, for He reigns in righteousness and rules in equity. Worship and exalt Him, bowing down before Him. Perfect in power and holiness is He. Holy men of holy, He alone confided. He forgave their sins, although they felt His just wrath. In His holy temple, worship and adore Him. Faithful and holy is the Lord our God. Tuwako tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan, 2 Samuel chapter 12. 2 Samuel chapter 12 verses 1 hanggang 14 in connection sa ating Lord's Day 21, question and answer 56. Second Samuel chapter 12 verses 1 hanggang 14. At sinugo ng Panginoon si Nathan kay David. Siya'y pumaroon sa kanya at sinabi sa kanya, may dalawang lalaki sa isang lungsod. Ang isa ay mayaman at ang isa ay mahirap. Ang mayaman ay mayroong napakaraming kawan at bakahan. Ngunit ang mahirap ay walang anumang bagay liban sa isang munting babaeng kordero na kanyang binili. Kanyang inalagaan ito at lumaki sa piling niya at ng kanyang mga anak. Kumakain ito ng kanyang sariling pagkain at umiinom sa kanyang sariling inuman at umihiga sa kanyang kandugan. At sa kanya'y parang isang anak na babae. Noon ay may dumating na manlalakbay sa mayaman. Ayaw niyang kumuha mula sa kanyang sariling kawan at sa kanyang sariling bakahan para sa manlalakbay na dumating sa kanya. Sa halip ay kinuha niya ang kordero ng taong mahirap
at inihanda sa lalaking dumating sa kanya. At ang galit ni David ay labis na nagningas laban sa lalaki. At kanyang sinabi kay Nathan, habang buhay ang Panginoon, ang lalaking gumawa nito ay karapat-dapat na mamatay. Kanyang ibabalik ang kordero na may dagdag na 4, sapagkat kanyang ginawa ang bagay na ito at sapagkat siya'y walang habag. Sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking iyon. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, binuhusan kita ng langis upang maging hari ng Israel at inilagay kita sa kamay ni Saul. Iniligtas kita sa kamay ni Saul. Ibinigay ko sa iyo ang bahay ng iyong Panginoon, ang mga asawa ng iyong Panginoon sa iyong kandungan, at ang sambahayan ng Israel at ng Huda. At kung ito ay maliit pa, ay daragdagan pa kita ng higit. Bakit mo hinamak ang salita ng Panginoon upang gumawa ng masama sa kanyang paningin? Tinaga mo ng tabak si Urias na Heteo at kinuha mo ang kanyang asawa upang maging iyong asawa at binaslan mo siya sa pamagitan ng tabak ng mga Amonita. Kaya ngayon ay hindi hihiwalay kailanman ang tabak sa iyong sambahayan, sapagkat hinamak mo ako at kinuha mo ang asawa ni Urias na Heteo upang maging iyong asawa. Ganito ang sabi ng Panginoon, ako'y magpapabangon ng kasamaan laban sa iyo mula sa iyong sariling sambahayan at kukunin ko ang iyong mga asawa sa harap ng iyong paningin at aking ibibigay sa iyong kapwa at kayang sisipingan ng iyong mga asawa sa liwanag ng araw na ito. Lihim mo itong ginawa, ngunit gagawin ko ang bagay nito sa harap ng buong Israel at sa harap ng araw. At ito ang gusto kong pagtuunan ninyo ng pansin, yung verse 13. At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis na din ng Panginoon ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. Gayunman, sapagkat sa pamagitan ng gawang ito ay binigyan mo ng kadahilan ang mga kaaway ng Panginoon na lumapastangan. Ang bata naman ay pinanganak sa iyo ay mamamatay. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng salita ng Panginoon at narito ang pagtuturo ng Heidelberg Catechism, Lord's Day 21, question and answer 56, at kabilang na ang mga iba pang kasulatan na kaugnay sa teksto natin sa umagang ito. Question and answer 56. Ano ang pinaniniwalaan mo tungkol sa kapatawaran ng mga kasalanan? Sagot, na ang Diyos alang-alang sa pagbibigay kasiyahan ni Kristo ay hindi na aalalahanin pa ang aking mga kasalanan, ni ang aking bulok na kalikasan na aking pinaglalabanan sa buong buhay ko. Bagkus, ay mapagbiyayang ibibilang sa akin ang katuwiran ni Kristo upang hindi na ako mahatulan kailanman sa hukuman ng Diyos. Mga minamahal sa ating Panginoong Kristo, ang Heidelberg Catechism ay very particular sa kung paano itinatag ng Panginoon ang Iglesia. Kung paano ito ay kanyang tinatawag, pinapanatili, at ipinagtatanggol. At hindi lamang yun, na ang iglesyang ito na hindi nakikita ay nagmamanifest sa pamagitan ng instituted church. Ito ay nagpapakita, nagkakaroon ng laman sa pamagitan ng instituted church na binubuo ng kapisanan ng mga banal. At ang mga kapisanan ng mga banal na ito ay nagkakaisa sa iisang pananampalataya, iisang bautismo, at iisang Panginoon. Sila ay pinag-isa ng Panginoon. Alang-alang sa kanilang ulo, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ngunit hindi kinalimutan ng Heidelberg Catechism kung bakit ang Iglesia ay naging katanggap-tanggap sa Diyos,
at kung paanong ang iglesyang ito, bagamat binubuo ng mga makasalanan, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Hindi kinalimutan ng Heidelberg Catechism ang dahilan kung paano nagsasama-sama ang mga magkakapatid. Ang dahilan pala kung bakit nagsasama-sama ang mga kapatid, dahil pare-parehas tayong pinatawad ng Panginoon. Ibig sabihin, naging katanggap-tanggap tayo sa Diyos dahil sa katuwiran ni Kristo. At ang ibig sabihin din, kaya pala kahit anong pagkakaiba ng iyong kapatid sa iyo, at kahit minsan nakakainis sa iyong kapatid, at minsan naiirita ka sa iyong kapatid sa Panginoon, ay meron pa rin kayong pakikisama at fellowship sa isa't isa. Dahil una tigit sa lahat, narito ang katuwiran ng Panginoon. Narito ang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya napakaganda ng treatment ng Heidelberg Catechism upang ipaalala sa atin na ang dahilan ng ating fellowship ay hindi dahil sa tayo'y magkakaibigan at tayo'y magkakamag-anak, o hindi dahil sa ito lang ang pinakamalapit na church sa inyo, o hindi dahil nakita nyo dito na ito ay masaya at i-compare mo sa ibang reform, ay hindi tayo nagkakaiba sa ibang reform. Hindi yun ang dahilan. Ang dahilan ay dahil narito ang katuwiran ng Panginoon. Pare-parehas tayong pinatawad ng Panginoon, at kaya tayo narito dahil narito ang pangangaral ng pakikipagkasundo. Narito ang ebanghelyo ng pakikipagkasundo. Noong Panginoong Kristo ay pinagkasundo ang kanyang bayan sa Diyos, kaya ang kanyang bayan ngayon ay merong katuwiran at naging katanggap-tanggap sa Diyos. Sabi ng katekismo, ano ang pinaniniwalaan mo tungkol sa kapatawaran ng mga kasalanan? At huwag mong kakalimutan na yung dinidil ng katekism, yung pinapaliwanag ng katekismo, ay bahagi ng iyong Kristiyanong pananampalataya. Tayo ay sumasampalataya sa kapatawaran ng mga kasalanan. We believe in the forgiveness of sins. Isa sa mga artikulo ng ating pananampalataya na tunay na merong kapatawaran ng mga kasalanan. Ang totoo, walang ebanghelyo kung walang kapatawaran ng mga kasalanan. Dahil yung kapatawaran ng mga kasalanan, ito yung sentro ng ebanghelyo na kinakailangan mong marinig. Dahil yung krus, kung saan naroon ang lahat ng katotohanan ng ebanghelyo at nakasentro sa krus ng Kalbaryo, dumadaloy roon ang kapatawaran ng mga kasalanan na ipinapamahagi ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Kaya narito sa church ay dahil nais mong marinig na ikaw nga ay ibinilang ng Panginoon na matuwid. Na ikaw nga ay pinawalang sala ng Panginoon, pinatawad sa iyong mga kasalanan. At hindi lang yun. Dahil ang kasalanan ay hindi patungkol lang sa ginagawa mo. Ito ay patungkol sa laman ng puso mo. Kaya sabi ng katekismo, maging ang ating kabuluhan at karumihan ng ating kalikasan ay pinatawad ng Panginoon. Hindi lamang yung mga aktwal na kasalanan, kundi ang laman ng puso mo ay totoong pinatawad ng Panginoon. At natiyak mo yun sa pamagitan ng ebanghelyo at pangangaral ng ebanghelyo na linggo-linggo mong naririnig sa iglesyang ito. Ang tema natin sa umagang ito, kapatawaran ng mga kasalanan. Unang punto, ang katotohanan ito. Pangalawa, ang kadahilanan nito. At pangatlo, ang karanasan nito. Kapatawaran ng mga kasalanan, ang katotohanan ito, o yung objective truth, ang kadahilanan nito, at yung karanasan nito, o yung subjective reality.
Ang katotohanan ito ay patungkol sa gawa ng Diyos at ni Kristo. Ito ang sabi ng katekismo, na ang Diyos, ang totoo, nung nagtanong ang katekismo kung anong paniniwala mo sa kapatawaran ng mga kasalanan, pwede ka nang huminto sa sagot na yun. Ang Diyos. Ang paniniwala natin sa kapatawaran ng kasalanan ay ang Diyos. Dahil unang tigit sa lahat, ang kapatawaran ng mga kasalanan ay gawa ng Diyos. At hindi lang yun. Ang sabi, alang-alang sa pagbibigay kasiyahan ni Kristo, dinagdagan pa ng katekismo. Ang sabi, ito ay gawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang kapatawaran ng mga kasalanan ay tungkol sa may akda ng ating kaligtasan na nasa loob noon ay ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang kaligtasan na iniakda ng Diyos para sa atin, ginawa ng Diyos para sa atin, nasa loob noon ang kapatawaran ng mga kasalanan. At lahat ng mga hinirang na iniligtas ng Panginoon ay nagtamo ng kapatawaran ng mga kasalanan. Kung isipin ninyo, ang kaligtasan ay parang isang package na lahat ng pagpapala, lahat ng objective truth, lahat ng karanasan ay naroon sa kaligtasan na iyon, na ibinabahagi sa lahat ng mga mananampalataya sa pamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo. Ayon sa mabuting kalooban ng Diyos, yung triune God, yung covenant-keeping God, ayon sa kanyang walang hanggang kalooban, ang mga hinirang ay papatawarin ng Diyos alang-alang kay Kristo. Hindi lingid sa kaalaman ng Diyos na ang kanyang bayan ay tatalikod sa Kanya. Hindi lingid sa kaalaman ng Diyos, sa karunungan ng Diyos na ang kanyang bayan ay magkakasala at mahuhulog sa kasalanan. Dahil ang totoo, ang pagkahulog sa kasalanan ay tinakda ng Diyos. Patunay dito, yung pangako ng binhi ng babae. Pagkatapos na mahulog sa pagkakasala sila Eva at Adan, agad ay ipinangaral ang ebanghelyo ng binhi ng babae. Patunay dito na maging pagkahulog ng kasalanan ay nasa ilalim ng kamay ng Diyos. At maging dito sa ating supporting verse na binasa, ang sabi dito, sa verse 11, ako'y magpapabangon ng kasamaan laban sa iyo mula sa iyong sariling sambahayan at kukunin ko ang iyong mga asawa sa harap ng iyong paningin at aking ibibigay sa iyong kapwa at kanyang sisipingan ng iyong mga asawa sa liwanag na ito. Hindi mo itong ginawa, ngunit gagawin ko ang bagay na ito sa harap ng buong Israel at sa harap ng araw. Itinakda ng Panginoon maging ang kasalanan at hindi ito lingid sa kaalaman ng Diyos na darating at darating ang kasalanan dahil ito mismo ay tinakda ng Diyos at ipinanukala ng Panginoon na darating. Ngunit ipinanukala rin ng Panginoon ayon sa kanyang walang hanggang biyaya at kabutihang loob, papatawarin ko ang aking bayan. Alang-alang sa kanyang anak. Alang-alang sa kanyang bugtong na anak, papatawarin niya ang kanyang bayan. At alam natin ang bawat panukala ng Panginoon ay natutupad. Kung ipinanukala niya na kabilang sa kaligtasang gagawin niya ay ang kapatawaran ng mga kasalanan, darating at darating ang kapatawaran ng mga kasalanan sa bawat hinirang ng Panginoon. Dahil yan ang kalooban ng Diyos. Ang kapatawaran ng mga kasalanan kahit kailan ay hindi naging patungkol sa gawa ng tao, ni patungkol sa gawa ng Diyos na kinakailangan ng pagkilos ng tao. Ang kapatawaran ng kasalanan ay hindi tungkol sa tao o sa pakikipagtulungan ng tao sa Diyos. Ang Diyos lamang ang kumikilos sa hiwagang ito ng biyaya at tinawag natin itong hiwaga ng biyaya dahil sa ganang atin, nalalaman natin na imposibleng patawarin tayo ng Panginoon malibang tayo ang mamatay, temporal at eternal death. Imposible sa atin na patawarin tayo ng Panginoon. Sapagkat ang hinihingi ng hustisya ng Panginoon, ang hinihingi ng katarungan ng Panginoon ay kamatayang temporal at kamatayang walang hanggan.
Hindi natin kayang bayaran yun. Kaya ang sabi nga ni Propeta Isaiah, "Hali kayo, mga walang pangbayad. Pumunta kayo sa akin. Dahil ang Diyos ang magbabayad para sa inyo." Hindi natin kayang gawin yan. Kaya natin dito tinawag na hiwaga ng biyaya. Isa itong hiwaga ng biyaya sapagkat imposible para sa iyo na maligtas sa ganang atin. Imposible para sa iyo na magsikap para sa iyong kasalanan. Ngunit anong sabi ng Panginoon sa pamagitan ni Kristo? Ang sabi niya, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Kung posible sa tao na iligtas niya ang kanyang sarili, posible ito sa Diyos. At ito ay alang-alang kay Kristo. Ang Diyos lamang ang kumilos sa hiwagang ito ng biyaya sapagkat ito ay patungkol sa kanyang gawa ng pagpapawalang sala sa mga masasama sa harapan ng kanyang matuwid na hukuman. Ang sabi sa Heidelberg Catechism sa huling bahagi, upang hindi na ako makatulad kailanman sa hukuman ng Diyos. Dahil yung kapatawaran ng mga kasalanan, ito ay forensic term. Na ibig sabihin nito, nasa hukuman ka ng Diyos at kailangan mapatawad ka sa mga kasalanan mo. Kailangan maabsuelto ka sa lahat ng mga kasalanan mo. Kaya ang ibig sabihin ng kapatawaran ng mga kasalanan ay justification. Hindi mo maihiwalay ang kapatawaran ng mga kasalanan sa justification. Ikaw ay humarap na guilty sa harapan ng Panginoon. At ito ay isang legal term. Once na ikaw ay nasa harap ng hukuman ng Panginoon at natagpuan kang guilty, magtatamo ka ngayon ng parusa. Dahil ito ay isang prosesong legal. Kung tayo ay pinatawad ng Panginoon, tayo ay pinawalang sala ng Panginoon. At ito ay solong gawa lamang ng Diyos na hindi hinihintay ang pagkilos ng tao. Hindi niya nga nakita ang pagsampalataya mo para doon pa lang sa eternity ay i-justify ka na ng Panginoon. Sa ating Panginoong Kristo, niloob ng Diyos kung sino-sino lang ang i-justify ng Panginoon. Kung sino-sino lang ang kanyang patatawarin. Ang totoo, mula pa sa walang pasimula, pinawalang sala na tayo ng Diyos. Ibig sabihin, tayo ay naging katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya nga tayo ay pinagkaloob kay Kristo, kasi una tigit sa lahat, tayo ay katanggap-tanggap sa Diyos. Doon pa lang sa eternity, ay ginastify na tayo ng Panginoon. At ito ay dahil lamang kay Kristo, sapagkat tayo ay inelect in Christ. Tayo ay hinirang ng Panginoon, alang-alang kay Kristo. Tayo ay accepted in the beloved o katanggap-tanggap sa minamahal ng Diyos dahil kay Kristo. At ang patunay na tayo ay pinawalang sala na ng Panginoon doon pa lang sa eternity ay yung krus ng Kalbaryo. Ito ang pagsasakatuparan ng ating pagpapawalang sala. Sinelyuhan ng kamatayan ni Kristo ang ating justification. Kusang loob tayong lumayo, nagkasala, lumabag sa harapan ng Panginoon, pero hindi papayag ng Diyos. Kung nananatili tayong nakahukpong kay Kristo sa eternity, mananatili tayong Kanya kahit in time or sa ating kasaysayan. Kaya si Kristo ay kinakailangan mamatay upang manatili tayong nakahugpong at merong fellowship sa Diyos. At hindi ka maaaring magkaroon ng fellowship sa Diyos kung hindi ka muna niya i-justify at magkaroon ka ng katuwiran na hindi sa iyo, kundi ang katuwiran ng Panginoong Kristo. Itong justification na ito o kapatawaran ng mga kasalanan ay sa pamagitan ng imputation o pagbibintang sa atin na naging katuwiran ni Kristo. Ang katuwiran ni Kristo ay ibinintang sa atin ng Diyos. Ito ang sabi ng katekismo. Bagkus ay mapagbiyayang ibibilang sa akin ang katuwiran ni Kristo.
Ang totoo, dalawang imputation na nangyari. Ibinintang ng Diyos ang ating pagkakasala kay Kristo. Kaya si Kristo ay napasa ilalim ng kautusan at kahatulan ng Diyos dahil ang ating pagkakasala at kabulukan ay ibinintang o inimpute ng Panginoon kay Kristo. At ang kanyang katuwiran, pagsunod sa kautusan, kamatayan at paghihirap, ang naging katuwiran natin, sapagkat ang kanyang katuwiran naman ay inimpute sa atin o ibinintang sa atin. Pinagdidiinan ng katekismo na tayo yung mga makasalanan at may marumi at bulok na kalikasan na araw-araw nagpapabigat sa atin. Ang sabi ng katekismo, na ang Diyos, alang-alang sa pagbibigay kasiyahan ni Kristo, ay hindi na aalalahanin pa ang aking mga kasalanan ni ang aking bulok na kalikasan. Ang una mo dapat maunawaan sa sinabi ng katekismo, hindi ka karapat-dapat na patawarin ng Panginoon. Makasalanan ka at marumi sa iyong mga gawa, hanggang sa kaibuturan ng puso mo at kaluluwa, hanggang sa kasukasuhan, ikakatanggap-tanggap sa Diyos. Pinagdiinan niya ng katekismo. At yung sinful nature mo, yung depravity mo, ang nagpapabigat sa iyo araw-araw. Isang malaking question sa isang mananampalataya. Nagpapakilalang isang mananampalataya na hindi man lamang nabibigatan sa sarili niyang kasalanan. Isang malaking question ng isang nagpapakilalang mananampalataya ay minamani na lang ang paglabag sa kautusan ng Panginoon. At di man lamang siya nakakaramdam ng bigat sa bawat kasalanan na kanyang ginagawa. Ngunit ang sabi ng katekismo, niyang aking bulok na kalikasan na aking pinaglalabanan sa buong buhay ko. Mga minamahal, ang labanan natin ay ang ating sariling kalikasan. Simula nung iniligtas tayo ng Panginoon, dalawang kalikasan na ang nasa ating loob. Ang lumang pagkatao at ang bagong pagkatao. At ang ibig sabihin nito ay digmaan. At mananatili ang digmaang ito hanggang sa dumating na ang bagong nilalang, ang bagong langit at bagong lupa sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Kung saan ipapakita ng Panginoon na ang kanyang bayan ay matuwid, alang-alang sa kanya. Ngunit habang nandito tayo sa lupa, ito ang nagpapabigat sa atin, ang ating pagkamakasalanan. Sapagkat ang pagiging makasalanan ay pagiging suwain sa kautusan ng Diyos. Sa ganang atin, wala tayong katuwiran. Sa ganang atin, ang gusto natin ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Ito ang magpapaliwanag kung bakit sa pagitan lagi ng kasalanan at ng kautusan ng Panginoon, madali na lang sa atin na piliin ang paglabag sa kautusan ng Panginoon dahil sa ating sariling nature o sa ating kalikasan. Kung papalalimin ko pa, masama tayong tao by nature. Ito ang tumpak na pagkakilala mo dapat sa iyong sarili, na tayo'y makasalanan sa harapan ng Diyos. At yun yung inuna ng katekismo. Nung ibinintang ng Diyos ang katuwiran ni Kristo sa atin, ibig sabihin muna, tayo ng mga tumanggap ng katuwiran ni Kristo ay salat. Kasi nga, sa ganang atin ay wala tayong katuwiran. Nung sinabi na ibinintang sa atin ang ating katuwiran sa pamagitan ni Kristo, yung katuwiran ni Kristo ay ibinintang sa atin, ibig sabihin nun wala kang laman. Wala kang katuwiran. Walang tao ang makatatanggap ng katuwiran kung unat sa pool ay meron na pala siyang katuwiran. Hindi pwedeng dalawa ang katuwiran. Isa lang ang katuwiran, ang Diyos lang. Hindi pwede na binigyan ka o pinagkalooban ka, ibinintang sa iyo ang katuwiran, tapos meron ka palang sariling katuwiran. Ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ni Kristo.
dahil tayo ay salat at walang laman. Ngayon, ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili upang magkaroon tayo ng katuwiran sa kanyang harapan. Kaya tayo nagiging katanggap-tanggap sa Diyos dahil una tigit sa lahat, nung tayo ay pinuno ng katuwiran ng Diyos, ang nakita niya ay ang kanyang sarili sapagkat ang katuwiran ay ang Diyos. Ginawa niya ito sa pamagitan ng pagbubura sa ating mga pagkakautang at sa ating mga bulok na kalikasan. Nung sinabi na hindi naalalahanin ng Diyos ang ating kasalanan, niyang ating bulok na kalikasan, hindi ibig sabihin ito na mayroong pagbabago sa Diyos, na parang naalala niya ang ating ang ating bulok na kalikasan at ating kasalanan, at mamaya-maya ay kakalimutan niya ito. Hindi ganoon ang pagpapaliwanag ng katekismo. Ang punto ng katekismo, bagamat alam ng Diyos na tayo makasalanan, hindi niya na iyon ibibintang pa sa atin sapagkat yun ay ibinintang niya na kay Kristo. Kaya nga nagtapos ang katekismo sa salitang, upang hindi na ako mahatulan kailanman sa hukuman ng Diyos. Bagamat masama kang tao, hindi na inibibintang ng Diyos sa iyo. At nangyari ito minsanan lang. Ang justification ay one-time event lang. Ang kapatawaran ng mga kasalanan ay one-time event lang. Hindi na maulit ito. Isang beses lang ito nangyari sa krus ng Kalbaryo. Pinatawad niya tayo doon sa krus ng Kalbaryo, hindi dahil sa humingi tayo ng tawad, sa krus ng Kalbaryo. Isang beses lang at hindi na mauulit ang tagpong ito. Kaya nga sabi sa Hebreo, wala ng Kristo ang mamamatay para sa mga kasalanang ginagawa ng sadyaan. Bakit may kapatawaran ng mga kasalanan? May kapatawaran ng mga kasalanan dahil una tigit sa lahat ang Diyos ay banal at matuwid. Kailangan niyo maunawaan na hindi maaaring makasama ng Diyos ang kanyang bayan. Maliban ang kanyang bayan ay magmana ng kanyang sariling katuwiran at ng kanyang sariling kabanalan. Bakit mayroong kapatawaran ng mga kasalanan? Dahil una tigit sa lahat ang Diyos ay matuwid at banal. Kanyang hinahatulan ng lahat ng bagay sa kanyang harapan, ayon sa kanyang katarungan. Meron siyang sariling pamantayan at lahat ng nilalang ay nasa harapan ng kanyang hukuman at hinahatulan niya ito sa sarili niyang, ayon sa sarili niyang pamantayan. Hindi sa pamantayan ng tao, sa pamantayan ng Diyos. Sa kanyang hukuman, naroon ang lahat ng nilalang sa langit at lupa. At ang mga masasama at makasalanan ay kailangan matagpo ang matuwid at walang kapintasan. Sino mang matatagpo ang hindi matuwid at may kapintasan, kaya hatulan ng Panginoon at paparusahan. Ang hukuman ng Diyos ay walang paligoy-ligoy. Ito ay absolute. Hindi ito relative. Na kung ano sa tingin mong tama ay yun ang pamantayan ng Diyos. Ito ay walang paligoy-ligoy. Ito ay absolute. Dalawa lang ang hatol ng Diyos. It's either ikaw ay guilty or innocent. Kung ikaw ay inosente, walang sala, makakapasok ka sa presensya ng Diyos. Ngunit kung ikaw ay guilty at may sala, walang hanggang kahatulan ang naghihintay para sa iyo. Absolute ang hukuman ng Panginoon. Lahat ng kasalanan at mga manggagawa ng karumihan ay dapat parusahan sapagkat ang Diyos ay makatarungan at matuwid. At kung tayo ng mga nilalang ay mga makasalanan at may sala sa harapan ng Diyos at hindi mo maitatanggi yun, lahat tayo ay guilty sa harapan ng Panginoon. Kahit anong gawin natin pagtatago sa harapan ng Diyos, alam ng Diyos ang laman ng ating isipan at puso. Bago mo pa gawin yan, nagkasala ka na sa harapan ng Diyos. Kailangang mapatawad ngayon tayo sa hukuman ng Diyos upang matagpuan tayo walang sala. Lahat ng pagmamakaawa ngayon ay gagawin mo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Para lang patawarin ka ng Diyos. Ngunit mga minamahal, ang hukumang ito
ay walang ibang tinatanggap kundi ang gawa lang ng Diyos, hindi yung pagmamakaawa mo. Ang tatanggapin ng hukuman ng Diyos ay ang sariling gawa ng Diyos. Kaya si Kristo ay bumaba upang ipawalang sala ang mga hinirang sa harapan ng Diyos. Upang ating maging manananggol sa harapan ng hukuman ng Diyos. Upang magkaroon ng basihan ng Diyos na tayo ay ipawalang sala alang-alang kay Kristo. Bakit kinakailangan na may kapatawaran ng kasalanan? Hindi lang dahil ang Diyos ay makatarungan at banal, kundi dahil siya din ay puspos ng biyaya. Essential sa Diyos na siya ay mapagbiyayang Diyos. Ito ang sabi ng katekismo. Upang na aking pinaglalabanan sa buong buhay ko, bagkus ay mapagbiyayang ibibilang sa akin ang katuwiran ni Kristo. Ang Diyos ay puspos ng biyaya. Kaya pala may kapatawaran ng kasalanan dahil ang Diyos ay mapagbiyaya at yun ang pinagdidiinan ng katekismo. Kaya merong kapatawaran ng kasalanan dahil una't higit sa lahat, ang Diyos ay puspos ng biyaya. Mapagbiyaya niyang ibinintang sa atin ng Diyos ang katuwiran ng Panginoong Kristo. Mapagbiyaya niyang pinatawad tayo sa ating mga pagkakasala at ito ay isang hiwaga ng biyaya. Dahil na rin sa kalooban ng Diyos na maipahayag ang kanyang sariling biyaya. Kaya niya tayo pinatawad alang-alang kay Kristo, kaya tayo pinatawad sa ating mga kasalanan at ang ating kabuluhan, dahil ang layunin ng Diyos ay luwalhatiin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapamalas ng kanyang sariling biyaya. Dahil ang ibig sabihin ng biyaya ay kagandahan. Nasa isipan lagi ng Diyos ang sarili niyang kaluwalhatian. Kaya ka pinatawad sa mga kasalanan mo ay upang ipamalas ng Diyos ang kanyang sariling kagandahan. Ang Diyos ay puspos ng kagandahan at siya lamang ang nag-iisang bukal ng lahat ng mabuti. Imposible sa kanya na hindi maging mapagbiyaya. Natural sa Diyos ang maging mapagbiyaya. Imposible para sa Diyos ang hindi niya ipamalas ang kanyang kagandahan o pagiging mapagbiyaya. Kaya hinirang niya si Kristo. Kaya niya itinalaga si Kristo bilang tagapamagitan upang maging una ng iglesia, upang kanyang maipahayag ang kanyang kabutihang loob, ang kanyang kagandahang loob, alang-alang kay Kristo. Hindi tayo pinatawad dahil humingi tayo ng tawad, dahil nagsisi tayo ng kasalanan natin. Ang Diyos lagi ang una sa usapin ng kaligtasan. Wala kang anumang step sa salvation na sasabihin mong ito ay activity of man. Ang Diyos ay laging una, hindi tayo. Tayo ay pinatawad sapagkat siya ay mapagbibiyayang Diyos. Ang ating paghingi ng tawad ay kapahayagan pa rin o revelation o expression ng biyaya ng Diyos. Kaya pala mayroong repentance, kasi yung repentance na ito ay sinag pa rin o radiance ng biyaya ng Diyos o ng kagandahan ng Diyos. Kaya humingi ng tawad dahil mapagbiyaya ang Diyos. Ang repentance ay binibigay ng Diyos upang lagi tayong dalhin sa kapakumbabaan na meron tayong understanding at knowledge ng ating pagiging unworthy sa harapan ng Diyos. Pagiging hindi karapat-dapat sa kabutihang loob ng Diyos. Kaya merong repentance. Dahil sa ganang atin, pagkatapos tayong patawarin ng Panginoon, meron tayong kalikasan na magmalaki sa Diyos. Kaya binibigay niya ang repentance. Upang lagi tayong dalhin sa humility
At ang nakakatuwa pa sa katekismo, walang nabanggit patungkol sa repentance. Walang nabanggit patungkol sa paghingi ng tawad o pagsisisi ng mga kasalanan. Hindi sinabi na nararanasan natin ang kapatawaran ng mga kasalanan kapag nagsisisi tayo ng ating mga kasalanan. Hindi sinabi na the more na humingi ka ng tawad, the more na nararanasan mo ang kapatawaran ng mga kasalanan. At nakakalungkot, yung paliwanag ni ni Professor Engelsman ng PRCA, isang professor sa Protestant Reformed Churches, dito sa 2 Samuel 12 verse 13, sinabi niya na naranasan daw ni David ang kapatawaran ng Diyos dahil si David ay humingi ng tawad. Ngunit hindi yun ang nangyari sa teksto. Naranasan ni David ang kapatawaran ng kasalanan, hindi dahil sa humingi siya ng tawad, kundi dahil narinig niya yung ebanghelyo ng kapatawaran. Ano sabi ni Nathan? Inalis na din ng Panginoon ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. Naranasan mo ang kapatawaran ng kasalanan bago ka pa humingi ng tawad nung narinig mo ang ebanghelyo ng Panginoon. Hindi pagkatapos. Hindi pagkatapos na humingi ka ng tawad. Ang kalikasan kasi natin, kaya hindi ito binigay ng katekismo, yung repentance, bilang karanasan ng tipan o karanasan ng salvation o forgiveness of sin. Kasi nga, likas sa atin na isipin na mararanasan natin ang biyaya once na meron tayong ikinilos o once na meron tayong ginawa. Like repentance. Hindi ganun ang itinuturo ng katekismo. Hindi ganun ang itinuturo ng ating Reformed faith at ng Biblia. Sa halip, tinuturo natin na ang bunga ng pagpapawalang sala ay kapayapaan. The fruit of justification is peace. Ibig sabihin, tinitiyak tayo ng Diyos na kahit kailan ay hindi niya na tayo ahatulan alang-alang kay Kristo. At narinig mo yun sa Ebanghelyo. At nung narinig mo na kahit kailan hindi ka nahatulan ng Diyos, yung oras na yun, ay binigyan ka ng kapayapaan ng Panginoon. Dahil yung ibig sabihin ng narinig mo ay justification. Ang ibig sabihin nun ay pinatawad ka ng Panginoon sa iyong mga kasalanan. Kung narinig mo yun, ang bunga nun ay kapayapaan. Napagtanto mo na wala nang digmaan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ngayon, ang resulta ng pagpapawalang sala o justification sa iyo ay yung paghingi mo ng tawad. Fruit of justification ay yung repentance. Hindi baliktad. Kahit kailan hindi maaaring baliktad. Dahil yung call ng gospel, repent and believe. Ibig sabihin, kapag nag-repent ako, maliligtas ako. Hindi ganun. Hindi maaari kasi ng repentance ay gawa ng tao, activity of man, kahit sabihin pa na sa pamagitan nito ng biyaya. E ano ba sa ating mga good works na hindi sa pamagitan ng biyaya? Ang lahat ng good works natin ay sa pamagitan din ng biyaya. Kaya hindi maaari ng repentance ay maging basihan para patawarin ka ng Panginoon. Dahil ang sabi sa call ng gospel, yung pagtawag ng Ebanghelyo, repent and believe. And you will be saved, and you shall be saved. Yung repentance na ito ay gawa rin ng Diyos. Dahil sa tiniyak sa atin na tayo ay pinatawad na ng Diyos, meron ngayon tayong lakas ng loob na humingi ng tawad sa Diyos. Wala kasing pagsisisi ng kasalanan kung wala muna ang kapatawaran ng Diyos. Mali pa maunawaan mo na pinatawad ka ng Diyos, hindi ka maglalakas loob na humingi ng tawad sa Diyos. Kagaya nung kay David, anong sabi ni Nathan? Inalis na din ng Panginoon ang iyong kasalanan. Sa original
Ang ibig sabihin nito, inalis na rin ng Diyos noon pa man ang iyong kasalanan. Pinatawad ka na ng Panginoon noon pa man. Pinatawad na ng Diyos ang iyong kasalanan. Bago pa mangyari na kinonfess ni David, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. Dahil imposible yung confession na ito ni David, malibang pinatawad mo siya ng Diyos. At kahit ang repentance na ito ay mula pa rin sa Diyos. Ito ay galaw ng Panginoon sa atin. Kung pinapatawad tayo ng Diyos, sa tuwing tayo ay humihingi ng tawad, tayo ay pinapatawad ng Panginoon. Totoo yun? Ang ibig sabihin lang nun ay tinutugon ng Diyos yung sarili niyang gawa. Kasi yung repentance ay kaloob din ng Diyos. Hindi ka niya pinapatawad for the sake na humingi ka ng tawad. Pinapatawad ka niya kasi nakita niya yung repentance na yun ay sarili niyang gawa. Ang tinutugon ng Diyos ay ang kanyang sariling gawa. Hindi ka labisang sabihin na sa kanyang gawa ang paghingi mo ng tawad. Kagaya niya sabi sa Romans 28, ng Espiritu Santo ang nananalangin para sa atin. Hindi ba't ang bawat pananalangin ay may kasamang paghingi ng tawad? Na kahit yung repentance na hindi mo kayang gawin, Diyos na ang gumawa ng para sa iyo. Para lang lagi kang dalhin sa pagpapakumbaba. Araw at gabi ay nabibigatan tayo sa ating mga kasalanan at dahil sa ating bulok na kalikasan, ngunit isang hiwaga na kahit ang ating mga budhi ay pinatahimik na rin ng Diyos sa pamagitan ng pagpapawalang sala sa atin. Araw-araw ang ating budhi ay inuusig tayo. Nung narinig natin ang ebanghelyo ng kapatawaran ng mga kasalanan, pinawalang sala tayo ng Diyos, hindi sa kanyang harapan, dahil matagal na tayong pinawalang sala ng Panginoon sa kanyang harapan, sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo, pinawalang sala tayo ng Panginoon sa harapan ng ating budhi, upang kahit ang ating conscience ay mapatahimik ng Panginoon. Tingnan ninyo ang tanong ng katekismo. Ano ang pinaniniwalaan mo? Ito ay tumutukoy sa puso at sa isipan. Kasi mga minamahal, ang digmaan kasi ay nasa ating mga puso, isipan at espiritu. Ngunit pinagtanggumpayan na ito ng Diyos. Nagtagumpay na ang Diyos sa ating puso, isipan at espiritu. Sa pamagitan ng pagbibigay ng kapayapaan, at si Kristo ang nagbigay ng kapayapaang ito, binili niya ito sa pamagitan ng kanyang mahalagang dugo, at ito ay para sa atin. Tayo ngayon ay walang sala sa harapan ng Diyos, sa harapan ng ating budhi dahil kay Kristo, at darating ang araw, tayo ay papawalang sala rin ng Diyos publicly sa harapan ng lahat nating mga kaaway. Papatahimikin ng Diyos ang lahat ng bibig. Sasabihin nila ang Panginoon ay Panginoon. Wala silang makikitang anumang karumihan sa magiging hatol ng Diyos sa kanyang bayan. Ang hatol ng Diyos sa kanyang bayan, wala akong nakitang anumang karumihan sa aking iglesia sapagkat si Kristo ang kanyang katuwiran. Amen. Ama namin Diyos, salamat po sa pangaral na ito at nawa baunin namin ito para sa aming paghahanda, para sa aming Lord's Supper sa darating na linggo kung inyo lamang pong loloobin. Dalangin namin na bagamat makita namin ang aming sarili na makasalanan at marumi, ay huwag kaming huminto doon, kundi makita namin ang katuwiran ni Kristo na inyo pong ibinintang sa amin. Sapagkat ang paglapit sa hapag ng Panginoon ay hindi usapin kung sino ang mabait o kung sino ang dakila. Ang paglapit sa hapag ng Panginoon ay usapin ng inyo pong mga kinahabagan lamang. Ito lamang po aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. And this time, ating babasahin ang unang bahagi ng form ng pangasiwa ng banal na hapunan o yung form of the administration of the Lord's Supper. Mga minamahal sa ating Panginoong Kristo, pakinggan ninyo ang pagkakatatag ng banal na hapunan ng ating Panginoong Kristo bilang ito rin naman ang sinasabi ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians 11 verses 23 hanggang 29.
sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay lumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ito'y kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay nito at inuman ng kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino man kumakain ng tinapay o umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa, sapagkat ang sino man kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang katawan, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ngayon na ating ipinagdiriwang ang banal na hapunan ng Panginoon para sa ating kapanatagan, kinakailangan munang una, siyasatin natin ang ating mga sarili. Pangalawa, na pangisiwaan ng sakramento ayon sa pagkakatatag ni Kristo, ibig sabihin, ito ay upang alalahanin siya. Ang tunay na pagsusuri sa ating mga sarili ay binubuo ng tatlong mga bahagi. Una, nakilalanin ng bawat isa ang kanyang mga kasalanan at ang sumpang nararapat sa kanya, upang kasuklaman niya ang sarili niya at magpakumbaba sa Diyos. Nalalaman niya ang lubos na puot ng Diyos laban sa kasalanan, at ito'y salip na pabayaan ito, kanyang pinarusahan sa katauhan ng kanyang minamahal na anak sa pamagitan ng mapait at nakakahiyang kamatayan sa krus. Pangalawa, na ang bawat isa ay siyasatin ng kanyang puso kung siya ba talaga ay nananampalataya sa pangakong ito ng Diyos, na ang lahat niyang mga kasalanan ay pinatawad na alang-alang lamang sa pagdurusa at kamatayan ni Jesucristo. At ang perpektong katuwiran ni Kristo ay ibinintang at walang bayad na ipinagkaloob sa Kanya, oo, na para bang tunay niya at ganap niyang nabayaran ang lahat niyang mga kasalanan at natupad ang lahat ng katuwiran. Pangatlo, nasiyasatin ng bawat isa ang kanyang budhi kung siya ba'y nagpapakita ng tunay na pagpapasalamat sa Diyos buong buhay niya at lumalakad ng matuwid. At kung walang pagpapakunwari niya ng tinalikuran ng lahat ng puot, galit at inggit, at kung siya ba'y nakapagpasya ng lalakad kasama ang kanyang kapwa ng may tunay na pag-ibig at kapayapaan. Ngayon, lahat ng tapat ay tiyak na tatanggapin ng Diyos sa kanyang kahabagan, at sila ibibilang na karapat-dapat na makibahagi sa hapag ng kanyang anak na si Jesucristo. Ngunit yaong hindi nananampalataya sa kanilang mga puso, ay kumakain at umiinom ng kahatulan. Sa makatuwid, atin ding, ayon sa utos ni Kristo at ni Apostol Pablo, pinapaalalahanan natin ang mga manggagawa ng mga sumusunod na kasalanan na huwag makibahagi sa hapag ng Panginoon, na sila rin naman ay nag-aangking walang bahagi sa kaharian ni Kristo. Yaong mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga nananalangin sa mga santo, mga anghel, o sa iba pang mga nilalang, sa mga sumasamba sa mga imahe, mga enkantador, manghuhula, manggagayuma, o iba pang mga gawaing katulad ng mga ito, mga lapastangan sa Diyos at ng kanyang salita, at ng mga banal na sakramento, mga lumalapastangan sa pangalan ng Diyos, mga pasimuno sa pagkakawatak-watak, pagbuo ng mga sekta at paghihimagsik sa iglesia o maging sa estado, mga sinungaling, sila na mga sumusuway sa mga magulang at mga nakakataas sa kanila, mga mamamatay tao, mga palaaway, at yaong mga nabubuhay sa galit at inggit laban sa kanilang kapwa, mga ngalunya, mga kalapating mababa ang lipad, mga manlalasing, mga magnanakaw, mga sakim sa tubo, mga mandurukot, mga sugarol, mga nag-iimbot, at lahat ng mga namumuhay ng hindi tuwid. Ang mga ito, habang sila'y nagpapatuloy pa sa mga gayong kasalanan, ay hindi dapat makisalo sa pagkain ito na itinalaga lamang ni Kristo sa mga tapat. Kung hindi, ang kanilang kahatulan ay mas lalong pabibigatin. Ngunit ito ay hindi nabanggit, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, upang itaboy ang mga tapat na may nagsisising puso, na para bang walang makakalapit sa banal na hapunan ng Panginoon, kundi yaong mga walang kasalanan.
Hindi tayo naikibahagi sa sakramentong ito upang ipatotoo na tayo ay mga perpekto at matuwid sa ating mga sarili. Ang totoo, ang ating buhay ay nasa Kristo, kaya kinikilala natin na tayo ay nasa gitna ng kamatayan. Sa makatuwid, bagamat marami tayong kapintasan at kapighatian sa ating mga sarili, ibig sabihin wala tayong perpektong pananampalataya at hindi natin ipinagkakalob ang ating mga sarili sa Diyos ayon sa nararapat nating gawin, na araw-araw dapat tayong nagpupunyagi sa kahinaan ng ating pananampalataya at mga masasamang nasa ng ating laman. Gayunpaman, dahil sa tayo'y nalulungkot dahil sa ating mga kahinaan, at ito ay dahil sa biyaya ng Espiritu Santo, at tunay na ninanais na labanan ang ating kawalan ng pananampalataya at mamuhay ayon sa lahat ng kautusan ng Diyos. Sa makatuwid, nakatitiyak tayo na walang kasalanan o kapintasan na nananatili pa rin sa atin na puro labag sa ating kalooban ang makahahadlang sa atin na tanggapin ng Diyos sa kanyang kahabagan. At hadlangan tayo na maging mga karapat-dapat na makibahagi sa tinapay at inuming mula sa langit. Magkaloob tayo sa Panginoon para sa ating Benevolence Fund at Building Fund. Benevolence and Building Fund. Psalter 326, Promised Mercies, versification ng Psalm 119. Ito ang sabi sa stanza 1, Thy promised mercy is sent to me, Thy great salvation, Lord. So shall I answer those who scoff. My trust is in Thy word. Awitin natin ang lahat ng stanza, Psalter 326. Send to me Thy great salvation, Lord. So shall I answer those who scoff. My trust is in Thy word. My hope is in Thy judgment, Lord. Take not Thy truth from me, and in Thy law forevermore my daily walk shall be. And I will walk at liberty, because Thy truth I see. Thy truth before the kings of earth, with boldness I will speak. The Lord's commands which I have loved shall still new joy impart. With reverence I will hear Thy laws and keep them in my heart. Blessed be Jehovah, the God of Israel.
And blessed peace, glorious name to all eternity. The whole earth let His glory fill. Amen. So let it be. The whole earth let His glory fill. Amen. So let it be. Mga minamahal, tanggapin ninyo ang basbas ng Panginoon. Ngayon sa Kanya na may kakayanang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan sa harapan ng Kanyang paluwalhatian na may malaking kagalakan. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang kapangyarihan at ang kapamahalaan bago pa ang lahat ng panahon at ngayon at magpakilanman. Amen. Happy Lord's Day po mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ingatan kayo sa inyo pong pag-uwi ngayon. Salamat po. Happy Lord's Day. Magkamukha yung damit yung ibali na. Magkamukha yung damit yung ibali. Ay, happy Lord, sige na ba kay Aya? Johan? Si happy Lord, sige Aya. Ay, malamit ka kayo. Ano to?